Bahagya namang nagkatensyon sa isang paaralan sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay matapos ngang magbitbit ng gun replica. Sa loob po ng paaralan ang isang grade 10 student. Sa harap naman ng magkakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Naisamahan ng DILG na tuluyan ng iban sa bansa ang online gaming na tinatawag na Roblox. Naisim po ng kalihim na magkaroon ng mas maigpit na gun control law sa bansa. Ang detalye kunin natin sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, kinumpirma nga ng pulisya na isang pellet gun yung nakumpiska sa grade 10 student sa isang paaralan dyan sa Zamboanga, Sibugay. Paliwanag daw ng estudyante, gagamitin sana nila yan doon sa kanilang role-playing activity sa paaralan. Sa harap niyan, tiniyak naman ng PNP na mahigpit yung ginagawa nilang monitoring para hindi na nga maulit yung malungkot na insidente ng school shooting sa Tacloban City at kamakailan lang dito sa Zamboanga City. Ayaw pang palabasin, nagkakagulo na dami. Pasado alas 8 ng umaga nang mapasugod ang mga magulang na ito sa gate ng Francisco Ramos National High School sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Isang estudyante raw kasi ang nagbitbit ng baril sa loob ng paaralan at nagbiro sa kanyang mga kaklase. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Kabasalan Municipal Police Station at inabutan nila ang isang grade 10 student sa loob ng principal's office. Pinunta namin yung opisina, sir. Nakita ko yung bata, medyo nanginginig siya. Isang grade 9 student. Grade 9 yata yun, grade 10. So something like that, sir. Tapos sabi ko sa kanya, bakit ka nagdala ng baril? Interview ko sa sir. Sabi niya, sir, props lang yun, sir. Dahil may ginagawa kaming role-playing activity sa nabanggit niyang filibusterismo daw yata. Itinurn over daw ng teacher ang toy gun sa mga pulis na kinumpirma nila na isang pellet gun. Plano ng otoridad na muling kausapin ang bata kasama ang kanyang mga magulang. Yung awareness naman ng public ngayon, lalo na sa mga school is alert na talaga sila kasi ayaw natin mangyari yung mga nangyari sa sa ibang school. Yung first observation ko, sir, pagdating ko sa school is alam naman ng teacher kasi palagi namin nagkakandak ng mga lectures at saka simultaneous exercise regarding dyan. So, pagdating ko sa school is nasunod naman yung mga bata is mostly nandun sa loob ng classroom at saka naka-close ang door. Sa Zamboanga City, mabilis din na nai-report sa pulisya ang isang social media account na nag-post ng pagbabanta sa isang universidad. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, pinaigting na ng PNP ang pagbabantay sa ganitong mga klaseng post sa social media, kasabay ng kanyang panawagan sa mga magulang. Hinihiling ko po sa mga magulang na kasama rin po kayo dito. Hindi lang po kami, pati po magulang, paki-check nyo po yung mga anak nyo kung anong pinapanood nila, kung anong nilalaro nila. This heartbreak is immeasurable. Itinutulak din ni Rimulya ang pagpapatupad ng total ban sa online game na Roblox na umano'y konektado sa dark web. Nakikipag-ugnayan na rin daw siya sa Kongreso para sa pagpasa ng mas mahigpit na gun control law. Yes, we are pushing for the total ban on Roblox. And more than that, we are pushing for greater accountability of gun owners. And of course, we were going after the loose firearms. Bumisita rin kaninang umaga sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus si Cabinet Secretary Benhur Abalos para magpaabot ng pakikiramay at simpatya sa mga biktima ng insidente. Bagaman hinihintay pa nila ang resulta ng investigasyon, naniniwala ang kalihim na panahon na para magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media, lalo na sa mga minor de edad. Well, sa magulang, it goes without saying, iba talaga yung mabantay mo maigi. Dahil iba mundo ngayon eh. Yung panahon ko, walang social media eh. Yung panahon ko, kami, lalabas kami ng barkada ko eh. Ngayon, iwan mo bata, maski sa mong araw, may cellphone lang, buhay na siya eh. Diba? So, it breeds low level of confidence, self-esteem, kung ano yung mga likes, ano yung ganun eh. Minsan, yung mga kaibigan niya, sinasabi niya ng problema, depende na lang doon sa nakikita at nababasa niya eh.
So, iba yung generational problems. Bawat henerasyon may kanya-kanyang problema at bawat solusyon, bawat ay may kanya-kanyang hamon. So, dapat talaga nag-a-adjust tayo rito. And I think government should step in by providing the regulation that's needed. Alex, ayon kay Secretary John Vic Rimulya, nagpapatuloy yung isinasagawang forensic examination dun sa na-recover na cellphone ng grade 8 student na nasa likod nga ng shooting incident dito sa universidad sa Zamboanga. At base doon sa inisyal na pagsusuri sa mga chat conversation, ay wala naman daw kakaiba. Kaya ayon sa kalihim, malaki talaga yung posibilidad na naimpluwensyahan yung bata doon sa paglalaro ng online games na Roblox. Alex, yung games na Roblox. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Katuwang rin po natin dito sa lungsod ng Zamboanga. Thank you.